Mga kababayan, magandang araw po sa atin lahat. So, himayin po natin kung ano po ba itong nangyayari ito sa Senado. So, nahati po ang Senado, nagkaroon ng mga pag-aaklas, nagpalit-palit ng mga Senate President, no? So, alam niyo po ba kung bakit ito nangyayari? Dahil sa isang tao lamang na si Sara Duterte, mga kababayan. Yung lahat ng dating nasa mayorya ng Senado, yan po ay mga kaalyado lahat ni Sara Duterte. Pareho silang mga magnanakaw. Lahat ng mga senador na dyan, kalahati ng dating mayorya na kay Alan Peter Cayetano, mga kababayan, halos lahat po sila may mga kaso. No? Si Marcoleta may kaso po ng plunder yan. Si Atchis Escudero at saka si Villanueva. No? At saka ito si Villar, yung mga Villar na yan. Ang dami po nilang mga kaso, lalo pa nung dati pang DPWH Secretary si Villar. No, mga kababayan. So dahil pareho silang mga magnanakaw, ayaw na mangyaring ma-impeach Sara. Kasi kapag nagkaroon na impeach na, lalabas na dyan yung lahat ng mga ebidensya na may kinalaman yung mga senador na magiging senador judge, mga kababayan. So, ngayon ito si Sara, sabi ni Sara, protektahan niyo ako at napoprotektahan din kayo dahil kaisa ko kayo sa pagdanakaw sa kaban ng bayan. So, kung ako ay mai-impeach, idadamay ko kayo. Kaya ngayon mga kababayan, ang batas po ay gumugulong. No, nakulong na si Jinggoy. Noong pa man ay magnanakaw na yan, ito si Jinggoy, kaya po yan ay naging Duterte supporter dahil po yan ay pinalaya ni Duterte ng kanyang kapanahunan. No? Kaya naging loyal kay Duterte. At hindi pa nadala ito si Jinggoy, nagnakaw pa rin at sabit pa rin sa flood control project na yan, mga kababayan. Oh. Sinachis na yan, nasa Naga, sa Bicol, no? Ang dami niyang mga palusot nila sa mga flood control dyan. Si Villanueva, dito naman sa Bulacan, parang sa Bulacan, kasama pa yan, damay pa rin yan eh. So mga kababayan, yung mga kaalyado ni Duterte, halos lahat sila, mga may kaso at talagang malinaw na may ebidensya. No? Sunod-sunod yan, sina Bongo na yan, malapit na po yan, makukulong na yan mga kababayan. Sina Bato na yan, si Bato, wala pang issue na nalalabas tungkol sa pagnanakaw. Pero maraming pinapatay noong panahon ni Duterte. Tinatanong ko, bakit may mga naniniwala pa sa mga senador na ito? Sino ba ang nagboto sa mga ito? Ba't nyo binoto? Sina Ruby na yan, sina Marcoleta na yan. Dahil lang sa pagsasabi ni Marcoleta na libre na yung 2,000 na sa kuryente pababa na nagbabayad. Sino naman tangang naniniwala doon? At saka ito si Cayetano, si Mr. 10K. May naniwala ba dyan? May naniwala na bibigyan ng 10K ang bawat pamilya? Sino naniwala? Di yung mga tangang mga DDS na yan. Alam ko, naintindihan ko kayo mga kababayan na gusto nyo pagbabago. Gusto natin na may kaunting pag-unlad sa ating bayan. Pero mga kapatid, lagi po yung tandaan na hindi isang tao lang ang magpapaunlad sa atin. No? Tulong-tulong tayo mga kababayan sa gawain ito ng ating bansa. No? Ang mga senador, sila lang yung gumagawa ng batas. No? Ibutot po natin yung karapat-dapat at mayroong kakayanan na gumawa ng batas at may malasakit po sa bayan natin, Panginoon. Mga kababayan. No? Kaya po, ako nakikiusap sa inyo, sa susunod na botohan, gamitin niyo naman ang inyong mga utak, mga kababayan, dahil hindi po basta-basta yan tayo maghahalal ng mga opisyal ng gobyerno na parang mga toddlers din sa Senado. No? Mga pansarili lamang ang iniisip. Kaya ngayon, hindi ato tuloy ang impeachment na ito kasi nga, dahil sa dating majority. Ngayon, dahil bago na ang pamunuan sa Senado, malamang sana matuloy ang impeachment na yan para malaman natin yung katotohanan, yung mga ebidensya na ilalabas para hindi yung sabi-sabi. At sana, ikaw, Sara Duterte, ay dumalo ka sa hearing para ipagtanggol yung sarili.